Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy ng gisahin ang chapter 133 at 134 sa manhwa series ng Solomax Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakilala nga sa atin na ang pangalan nitong lasing na individual ay Orun at makikita nga sa mga vandalism na nagkalat sa kanyang pandayan hinggil sa negatibong satisfaction rate ng mga naging customer niya. At nakilalang ang pinakadi ka nais-nais na shop sa buong imperyo. Maging si Alice nga ay nandidiring na ihalin tulad pa ang kanyang shop sa isang tapunan ng mga basura at nagdududa sa naging unang pahayag nitong si Jinyuk. Ngunit binigyang diin nitong binata na totoo ang kanyang unang pahayag habang ginagamit ang Eye of Gluttony at inalam ang kakayahan mayroon itong si Orun na kilala bilang ang Endless Anvil at ang isa sa mga tinaguriang 5 martilyo ng Dwarf Kingdom. Ayon pa nga sa system na upang makopya niya ang skill mayroon itong tulog na panday ay kinakailangan niyang maibalik ang pagnanais at pananabik nitong lumikhang muli ng mga sandata. Nagsimula na nga siyang gisingin etong si Orun na mas piniling itaboy sila kung kaya't inatasan nitong si Jinyuk si Alice na ilabas ang isang mamahaling alak ng imperyo na 50 taon na ang edad at nagsimulang magparinig dito sa may amats pang panday hinggil sa bagay na kanyang pinanghahawakan. Pagpaparinig pa nga niyang plano nga daw niyang ibigay sana ito kay Orun, subalit mukhang wala itong interes kung kaya't pupunta na lamang siya sa ibang lugar. Ngunit nang marinig nga nitong panday ang tungkol sa alak, ay para ba itong asong ulol na naglalaway at isinad pang ibigay nga daw ito sa kanya na bagyang ikinatuwa nitong si Jinyuk. Tila ba uhaw na uhaw nga itong nilagok etong alak at pinuri ang klase ng kalidad, mayroon ito kasabay ng pagtatanong kung ano ang nais na mangyari nitong kanyang makaharap. Agad namang inilahad nitong binata na nais niyang pagtibayin pa ang kanilang mga kagamitan at sandatang pinanghahawakan sa kasalukuyan. Ngunit ayon naman kay Orun na malamang ay nakita na nila ang mga negatibong komento hinggil sa mga naunang customers sa labas na bahagi ng kanyang pandayan. Kaya't natanong muli niya etong ating pangunahing tauhan kung sigurado siya sa kanyang nais. Aminado nga daw siya sa kanyang sarili na matagal nang nangangalawang ang kanyang kasanayan pagdating sa pagpapanday. Binigyang diin naman itong si Jinyuk na wala siyang pake sa kanyang mga naging unang payag at magiging galante pangaraw sa pagbibigay ng kabayaran ng kanyang serbisyo. Inactivate nga niya ang skill na all sharing at walang kamalay-malay etong si Alice na talagang nabigla nang ang isang item o bracelet na kanyang pagmamay-ari ay kasalukuyang nasa kamay na nitong binata mga master. Bagyang nangangamba nga etong si Orun kung ayos lamang ito sapagkat literal na mamahaling item etong bagay na nasa kanyang palad na sinang-ayunan lamang niya na hindi naman nagustuhan ni Alice. Nagsimula na ngang kumilos etong panday at payag pa nga nitong wala siyang pake hanggat binabayaran ang kanyang serbisyo. Kaya tuwag nga raw sanang pagsisisihan nitong individual na nasa kanyang harapan ang naging pagpapasya. Ginamit nga nitong si Orun ang kanyang skill na tinatawag na Metal Breath at sinimulang subukang i-fortify o pagtibayin pa etong bracelet. Ngunit ang kanyang naging aksyon ay agad na inilahad naman ng system na isang malaking kabiguan. Gayun din ang nasabing pagkakamali ay siyang tuluyang nagdulot upang mawasak etong bracelet na pagmamay-ari ni Alice na sa ngayon nga ay natutulala na lamang sa isang tabi at labis na nanghihinayang sa isa sa kanyang mga mamahaling item na pagmamay-ari. Nahihiya naman etong si Orun sa kabiguang nangyari at nagpalusot na bagyang may amats pa siya. Sinagot naman siyang muli ni Jinyuk na wala itong problema sapagkat napakarami pa raw siyang item na maaari nitong subukang i-fortify na talagang iniyakan na nitong babaeng vampira habang nagtataka kung papaano kasalukuyang nasa kamay na nitong ating pangunahing tauhan ang mga pinakamahalagang kayamanan na mayroon siya. Inilipat namang muli ang eksena sa ikatlong palapag ng tore kung saan matatagpuan ang isang advancement temple habang kasalukuyang naroroon etong nahihiyang si Teresa mula sa mga papuring ibinibigay sa kanya nitong ibang mga manlalaro na kanyang tagahanga. Ayon pa nga sa kanya, nakasalukuyang naroroon siya buwat sa isinaad nga raw nitong si Jinyuk na may ipinadala itong individual na kanyang katatagpuin. Subalit mahirap nga daw itong matukoy buwat sa dami ng mga manlalarong kapwa naroroon sa ngayon. Hanggang sa makikita nga nating mula sa itaas na bahagi ng templo ay sumigaw etong si Cassie at nais na gumawa ng daan para sa kanila. Agad namang nabahala at nagsipagtakbuhan papalayo ang ibang mga manlalarong naroroon sapagkat kanilang mabilis na nakilala na ang mga ito ay ang baliw na magkapatid na kapwa S-rank player. Binati nga silang dalawa ni Teresa
at naunawaan ng mga ito ang tinutukoy ni Jinyuk na kaniyang makakasama. Binuksan na nga nitong dalaga ang isang portal na kaniyang inihanda para sa kanilang tatlo na siyang magdadala patungo sa Holy Kingdom ng Imperyo. Hindi naman nagpakita ng interes sa pagsunod etong magkapatid sa kabila ng inutusan sila nitong si Jinyuk at nais na etong si Nona ang manguna para sa kanila. Kung kaya't napabuntong hininga na lamang etong si Teresa kasabay ng pagbabago sa punto ng kanyang pagsasalita. Marahang maigpit nga niyang minasahe etong ulo ni Judelo at nasambit na mukhang walang pumapasok sa kukote nitong kambal maliban sa karahasan, kasabay ng pagbibigay diin na isipin nga raw nitong sadistang magkapatid na ang mga binibitawang kataga nitong si Teresa ay pawang kaniya na ring mga salita, kaya't dapat ang mga ito ay makinig. At dahil nga sa pagkilos nitong si Nona ay agad nang sumang-ayon etong dalawa, habang naiinggit pa etong si Cassie sa klase ng hard massage na ipinagkaloob para kay Judelo. Ninais na nga nitong si Nona na agad na silang kumilos at pirsang tinulak etong dalawa patungo sa loob ng portal mga master. Sa kabilang dako naman ay kapwa masisilayan ang patuloy na kabiguan nitong si Orun at muli na namang nasira ang isang mamahaling kwintas nitong si Alice. Mariin nga nitong nasambit na kaniya lamang itong isinusuot sa tuwing nakadarama siya ng labis na kasiyahan. Subalit tuluyan na nga raw ito ngayong naging alikabok na lamang. Habang napapaisip naman sa isang tabi etong lasinggerong panday, buwat sa iyon ng araw ang kanyang ikasampung kapalpakan sa pagsasagawa ng fortification at kasalukuyan nangangamba na para sa kanyang kaligtasan ng buhay. Do'y mariin na nga nawikan nitong si Jinyuk na ayos na ang nagawa nitong si Orun at manatili na lamang ito muna sa isang tabi na hindi naman maunawaan nitong lasinggerong panday habang mayabang na inilahad nitong binata na matapos niyang masilayan ang pagpapanday nitong si Orun ay kaniyang masasabing alam na niya kung papaano ito maisasagawa na talagang labis na ikinainsulto nitong marinig. Dagdag pa nga ni Jinyuk na minsan ang binansagan etong si Orun bilang ang pinakamahusay na panday ng imperyo. Subalit kagaya nga raw ng kanyang naging unang payag ay nauunawaan na niya at madali lamang niyang magagawa ang kaparaanan nitong lasinggerong panday na nasa kanyang harapan. Inilabas nga niya etong punyal na kanyang nakuha mula sa mga duwende upang ito ang gamitin sa fortification. Ayon naman dito kay Orun na marahil ay wala na talaga siya sa kapanahunan. Subalit huwag nga raw sanang isipin nitong si Jinyuk na ganoon na lamang kadali ang maging isang magaling na panday. Ngunit nanlaki nga ang kanyang mga mata nung kanyang masilayan ang napakahusay na kaparaanan nitong binata at pinuri pa ang pagiging pulido nito mula sa bawat hampas ng maso sa pinainit na metal. Ginamit na nga rin niya ang Red Dragon's Blood sa Pentagris Fang na mas lalo lamang ikinamangha nitong si Orun at nauunawaan na malamang ay ninanais nga nitong lalaking nasa kanyang harapan na abutin ang hangganan ng fortification na maaaring mailagay sa nasabing punyal. Lubos nga raw siyang naiinis sa naging unang pahayag nito laban sa kanya, subalit hindi niya maitatanggi na ang masilayan ang nasabing sandata na maging kulay pula mula sa paghigop ng dugo ng dragon ay muli lamang nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. Ang naging emosyon nga ni Orun ay agad na kinilala nitong system at matagumpay na nakopya nitong si Jinyuk ang skill na Metal Breath. Pagkaraan nito ay bigla nga siyang huminto na talagang ikinabigla nitong si Orun at natanong etong binata kung bakit siya tumigil sa kanyang isinasagawa. Marahang nasambit nitong ating pangunahing tauhan na totoong magagawa niyang gayahin ang kanyang kaparaanan. Subalit ang kahusayan at likas na talento na tinataglay ng kilalang pinakamahusay na panday ay isang bagay na mahirap abutin. Iniabot nga niyang muli etong maso kay Orun at isinad ng isang tunay na craftsman ang siyang dapat tumapos ng nasabing gawain na talagang ikinabigla nitong marinig. Ayon pa nga sa binata na alam niya ang pakiramdam mayroon etong si Orun. Ang klase ng pakiramdam mayroon ang isang veterano na nagawa ng maabot ang sukdulan ng bawat abilidad. Malamang araw na kapwa nakadarama na ito sa kanyang sarili ng matinding pagkabagot sapagkat wala nang anumang bago para sa kanyang pakiramdam. Kaya't sa gitna ng araw ng kanyang pagkabagot ay bibigyan niya etong duwende ng panibagong klase ng pagkasabik. At mula sa reaksyon ng araw ng paghawak nito at kinang ng mga mata ay kaniyang natitiyak na muli nang nagbabalik ang malaalamat na panday mga master. Literal na nag-aalab ang mga mata nito at naghanda na para sa kanyang muling pagsasagawa ng fortification. Malakas at buong determinasyon nga niya itong hinampas ng maso at doon nagsimula ng ilahad ng system ang mga panibagong upgrade na tinataglay ng punyal ni Jinyuk na dihamak na mas nadagdagan ang pinsalang kaya nitong maidulot. Labis nga ang siyang nadarama nitong si Orun
na manumbalik ang kanyang pananabik sa pagpapanday, habang pasimple namang natutuwa etong binata sapagkat higit pangaraw sa kanyang inaasahan ang naging resulta ng fortification ng kanyang punyal na magagawa ng araw pumaslang ng isang high-level boss sa pamamagitan ng isang atake. Tinawag nga ni Orun ang atensyon nitong si Jinyuk at nagpasalamat sa tulong na kanyang ibinigay upang muli siyang makadama ng kasiyahan sa kanyang propesyon sapagkat kanyang nauunawaan na napakarami pa ring bagay ang hindi niya nalalaman magpasanggang ngayon pagdating sa pagpapanday. Nasiyahan naman etong si Jinyuk sa kanyang narinig kasabay ng paglalahad ng isang paanyaya o kontrata na mas magbibigay pa raw sa kanya na mas kahanga-hanga pang mga karanasan sa hinaharap. Tanging lagdaan lamang daw niya di umano ang munting papel na nasa kanyang kamay. Agad nga itong kinuha ni Orun at may tikulusong ginisa ang nilalaman ng nasabing kasunduan at humingi pa nga ng 3 oras sa binata bago siya tuluyang magbigay ng kanyang kasagutan. Nakangiti namang sinang-ayunan siya nitong ating pangunahing tauhan na napakahalaga nga raw basahin at unawain ang nilalaman ng isang kontrata. Subalit kung siyang araw ay agad na magpapasyang lagdaan ito, ay may isang bagay siyang sinisiguro at iyon ay ang protektahan mula sa individual na kanilang kasamaan sa kasalukuyan. At ito nga ay walang iba kundi si Alice na talagang napupuno na ng matinding galit mula sa pagkasira ng kanyang mga mamahaling kayamanan at literal na ninanais siyang paslangin. Agad naman siyang pinahinto nitong binata habang nagbanta dito kay Orun na kapag hindi pa siya lumagda sa nasabing kasunduan ay hindi siya magdadalawang isip na pakawalan mula sa kanyang pagkakakapit etong galit na babaeng vampira kaya't buwat doon ay tuluyan ng napapayag sa kanyang gustong mangyari etong tinaguri ang pinakamahusay na panday mayroon etong imperyo mga master. Maya-maya pa ay nakarinig silang tatlo ng sunod-sunod na malalakas na batingaw ng kampana at labis nga ang mga itong nakadama ng pagkabahala. Ayon pa nga kina Orun na ang ganitong klase ng nakakaalarmang tunog ay nangangahulugan lamang na kasalukuyan silang nakakaranas ng isang pag-atake. Etong ang duki na si Beinstein ay natanong ang ilan sa mga guwardya kung ang pag-ataking ito ay likha ng mga nabibilang sa Murim. Sinagot naman siya ng mga ito na hindi, bagkus ang nasabing problema ay mula nga raw sa grupo ng ilang mga higante na nagsagawa ng isang sorpresang pag-atake laban sa kanilang imperyo. Labis ngang nabahala etong si Abraham sa kanyang napag-alaman, sapagkat sa ngayon nga raw, ang karamihan sa hanay ng kanilang puwersa ay nasa digmaan laban sa Murim. Kung kaya't isang napakalaking problema nga raw ang biglang pag-atake ng mga nasabing higante sa kanilang kapitolyo. Ipinakita nga sa atin na ang mga nasabing nilalang ay sadyang nakatuon ang atensyon sa kanilang adhikain na wasakin ang napakataas na pader na naghihiwalay sa kanilang panig laban sa mga sundalo ng imperyo. Ang lahat nga ng mga ito ay marang inoobserbahan nitong si Jinyuk at Alice mula sa di kalayuan at naguguluhan nga rin sapagkat ang mga itong araw ay dapat naroroon sa lugar na tinatawag na Giant's Castle na inilad sa kanila ni Pennemere. Kasabay noon ay agad nga siyang nakaisip ng isang ideya at may isang bagay na iniabot dito kay Alice. Naguluhan nga ito habang isinaad nitong ating tangunahing tauhan na mayroon nga daw siyang magandang plano na kanilang magkasamang isasagawa. Kasalukuyan namang pilit na ginagawa ng mga gwardyang naroroon ang abot ng kanilang makakaya upang mapigilan ang patuloy na pag-abante nitong ilang mga higante patungo sa Kapitolyo. Ngunit kahit nga gamit ang mga naglalakiang palasutpana ng mga ito ay madali lamang napipigilan ng mga higante na mas lalo lamang nagbigay ng takot sa mga gwardyang nasa unang hanay. Binigyang din naman ng ilan sa mga ito na kahit nga raw hindi nagiging lubos na epektibo ang kanilang mga pag-atake laban sa mga higante ay napaka-imposible naman daw na magawa ng mga nasabing nilalang na wasakin ang kanilang napakalaking pader na nagsisilbing depensa. Ang bagay ngang iyon ay alam na ng mga higante, kung kaya't nakaisip na rin ang mga ito ng ideya na ihagis ang iba nilang mga kasamang higante sa pamamagitan ng pagpatong ng mga ito sa kanilang mga palad at matagumpay na naabot ang pinakamataas na bahagi ng pader na ipinagmamayabang nitong mga gwardya kani-kanina lamang. Ang pagkilos ng ito ay agad na matagumpay na nagdulot ng pagkasira ng ilang bahagi ng pader. Gayun din, malakas nga nitong isinigaw na ang kanilang mga buhay nga raw ang magiging kabayaran ng buong imperyo, buhat sa kalapastangan ng isinagawa ng mga ito laban sa Giant's Castle mga master. Ang pagkilos ngang ito ng higante ay kapanasilayan din nina Beinstein at Abraham mula sa di kalayuan at hindi makapaniwala na agad nga ang mga ito ay magdudulot ng pinsala sa kanilang nasasakupan.
Ngunit do'y muli nga siyang nabigla sapagkat habang pinagmamasdan niya etong higante na nakakapit sa kanilang pader, ay makikita naman natin etong si Jinyuk na naghahanda na rin na magpakawala ng kaniyang kanang kamao patungo sa pagmumuka nitong higante. At malakas na nawikang bumalik na nga raw ang mga ito sa kanilang pinagmulan. Napakalakas nga na naging impact ng kanyang pag-ataking pinakawalan na nagpatalsik sa nasabing higante pabalik sa kanyang mga kasamahan. Nagsimula na nga rin siyang i-record ang pagkilos na isasagawa habang etong si Alice ay ginamit na rin ang kanyang skill na Blood Lord at labis na nahihiya sa klase ng kanyang kasuotan at maskara sa pagmumukha. Sinimulan nga niyang balutin ng dugo ang lahat ng mga higante upang hindi ito makakilos, na siya namang sinamantala ni Jinyuk at kaagad na pinadala sa kabilang buhay ang mga nasabing nilalang. Lumapit nga siya kay Alice at pinuri ang kanyang nagawa, kasabay ng pagtatapos sa pagkuha niya ng video ng kanilang pakikipaglaban. Natanong nga siya nitong babaeng vampira kung ang kanilang ginawang aksyon ay tanging upang masubukan nitong si Jinyuk ang bagong lakas ng kanyang punyal, na sinagot naman ng ating pangunahing tauhan na maghintay nga lamang daw etong kanyang kasama sa mga susunod pang mangyayari. Umalingaw-ngaw nga sa kanilang paligid ang hiyawan ng pasasalamat mula sa pagligtas di umano ng kanilang buhay nitong napakahusay na magician at isang kabalyero. Subalit nung mapagtanto nila na iyon ay ang individual na wanted sa kanilang buong kapitolyo, ay agad silang lahat natigilan. Ilang sandali pa nga ang nakalipas at makikita nating malakas na sumisigaw etong duke na si Beinster at ang Grand Sword Master na si Abraham papalapit sa direksyon ni na Jinyuk. Ayon pa nga sa duke na kanya di umanong nakita ang lahat kung papaano niya nagawang tapusin ang mga higante at sa ngayon nga daw ay nagwa pa niya mag-recruit ng napakahusay na mage. Samantalang pasimple namang naghanda etong si Abraham sapagkat mukhang magkakaroon na naman daw ng panibagong labanan sa mga oras na ito at kanya di umano'y ipaghihiganti ang kaiyang sinapit ng kaibigan niyang si Mackenzie. Labis namang nagtaka etong si Alice sa naging pagkilos ni Jinyuk sapagkat wala na nga itong planong lumaban pa at naghanda ng sumuko sa mga sundalong naroroon. Ngunit do'y kapanagulat din etong si Abraham sa naging tugon ng kanyang kasamang duke sapagkat nakangiti nga nitong nawika na isa di umanong di inaasang biyaya mula sa kanilang mga Diyos ang pagpapadala ng kagaya niyang bayani at nagawang mailigtas silang lahat mula sa mga higante. Nakangiti nga etong si Beinster na inanyayahan etong sina Jinyuk at Alice na tahakin ng Imperial Palace at kanila di umanong ipapakita ang klase ng init ng pagtanggap ng kanilang imperyo. Hindi naman makapaniwala etong babaeng vampira sa bilis ng mga pagbabago sa mga nangyayari habang muli siyang inanyayahan itong binata na kumilos na at sila'y muling babalik sa lugar kung saan siya't kinilalang wanted at sa ngayoy tatanggapin bilang kanilang bayani mga master.